Magandang gabi, Pilipinas. Sa patuloy na paglakas ng ekonomiya ng ating bansa, ang Pilipinas sa kasalukuyan ay kinikilala bilang isa sa mga brightest spots sa Southeast Asian region. Sa kabila kasi ng mga global economic conditions ay patuloy pa rin ang pagsigla ng ating ekonomiya. Sa katunayan ay nakapagtala ng average 7% economic growth rate ang ating bansa nitong nakalipas na buwan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ngunit sa kabila ng progresong ito, tila hindi pa rin ramdam ng ilan sa ating mga kababayan ang pag-unlad. Ano nga ba ang mga implikasyon ng growth rate na ito sa ating mga Pilipino? At paano mararamdaman ng mamamayan ang epekto ng pagganda ng ating ekonomiya? Ako po, si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating talakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrode. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras na paghimay sa isyong ito dito lamang sa Philippines, Asia's Rising Economic Star, a PTV special. Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Nakapagtala ng 7.5% GDP ang bansa sa second quarter ng 2013 o mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Mas mataas kung ikukumpara sa 6.3% noong nakaraang taon. Tinatayang ito ang pinakamabilis na paglago sa buong Timog Silangang Asya. Ito na rin ang ika-4 na sunod-sunod na paglago ng ekonomiya na pumalo ng higit sa 7% sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Kasunod nito ay ang pagbibigay ng bond credit rating group na Moody's ng third investment grade o mas mataas na credit rating sa Pilipinas. Samantala, kasabay ng magandang takbo ng ekonomiya ng bansa ay nakaranas naman ng economic shutdown ang United States na siya ring naging dahilan upang kanselahin ni US President Barack Obama ang pagbisita sa bansa at ang pagdalo sa APEC Summit na ginanap noong October 5 hanggang 7 sa Bali, Indonesia. Paano maaapektuhan nito ang ekonomiya ng Pilipinas? Mararamdaman ng bawat mamamayan ang progresong ito. Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Philippines, Asia's Rising Economic Star. Muli isang magandang gabi, Pilipinas. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, Mark, ay ang progreso at paggalaw ng ating ekonomiya. Malaki ang improvement ng ating bansa sa usapin ng ekonomiya itong mga nakaraang taon. We've exceeded our targets consistently. At itong first half ng taong ito, napakaganda ng ating figures. Kaya lang marami pa rin katanungan, kailan nga mararamdaman ang ating unemployment, ang ating hunger figures. Ito po bang mga ito kailangan po natin ipaliwanag sa ating taong bayan? Mahalaga rin siguro malaman ng ating taong bayan, lalong-lalo na yung mga ekonomista tulad ko, ano nga ba yung ibig sabihin nitong mga percentages na ito, itong mga figures na ito, at paano nakakaapekto ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Kasi nga daw po, hindi daw po nauulam yung GDP at GNP. Kaya kailangan natin ipaliwanag hanggang kailan dapat mag-antay. Hanggang kailan dapat habaan ang pasensya ng ating mga kababayan na inaasam na yung paglago. Lahat ng yan, tatalakayin natin. Kasama po natin ngayong gabi sa ating special forum, Yusek Gil Beltran ng Department of Finance. Kasama din po natin, Chairman, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Sir Sergio Ortiz Luis. At siya rin po ay isang ekonomista at postdoctoral fellow ng London School of Economics, Dr. Ernie Gonzalez. At mula naman po sa Department of Board of Investments ng DTI, the International Marketing Department, Director Angelica Cayas. At ito kilalang-kilala natin, nagpo-promote sila ng pagnenegosyo. At may show sila sa PTV. Oo. Mula po siya sa Go
Director Ramon Lopez. At ang ating suki mula sa Economics Department ng University of the Philippines, Emil Legacion. Okay, Cathy, ang ating usapin ngayon ay hindi para sa mga layman, o hindi kagaya nating mga hindi naman nag-aral talaga ng economics, kaya importanteng pag-usapan para maintindihan at ma-appreciate natin ang nangyayari. Lalong-lalo na ng ating mga Oo. estudyante na ano nga ba itong mga GDP na ito at bakit nga ba tayo lumalago ang ating ekonomiya at paano ito mararamdaman ng mga estudyanteng tulad nila. At sinong nagsabing lumalago nga talaga? Kaya siguro marahil magandang itanong natin kay Yusek Gil Beltran. Yusek, ano nga po ba ang basihan para masabi po nating lumalago ang isang ekonomiya? First, ang tinitignan ay yung GDP. Ang ibig sabihin nito, yun yung production ng ekonomiya, yung value ng goods, mga produkto na na-produce ng isang ekonomiya ng buong bansa. So, GDP, yun yung sinasabi kanina na nag-average tayo ng 7% USEC. Pero gusto ko namang itanong kay Mr. Sergio Ortiz Luis. Kung sinasabi po na GDP ang laging basihan, bakit po sa latest survey ng social weather stations ay tumaas po ang bilang ng unemployment? Ang GDP, basihan yan, makikita mo doon sa talagang production. Pero yung mga neighbors natin na naging mga tiger economies, hindi overnight yan. Sila consistently, mga 7-8 taon na GDP growth nasa level ng 7%. Ang problema, masusustain mo. And in general, nag-uumpisa yan doon sa taas. No? Kasi if you will realize, dito sa ating bansa, 99% ng mga enterprises are micro, small, and medium enterprises. So, ang mapapansin mo sa una, ang nagpo-produce yung 1% tsaka yung top medium corporations, sila yung una. So, kung nagkakaroon ka ng feeling, yung mayaman, yung mahirap, humihirap. Talagang ganon. Sa huli, pag consistent yan, magti-trickle down yan, mabibit-bit yung iba. At yun ang, alam naman natin, ang nagkikreate na employment, hindi naman yung malalaking korporasyon eh. Ang nagkikreate employment yung SMEs. Yan ang malaka. Kaya kung minsan, mapapansin mo, sa umpisa, nagkakaroon ng paglaki ng GDP, hindi maramdaman ng tao dahil talagang hindi ka dapat mainip. Talagang ganon. Hindi overnight nangyayari yan. Tanong natin kay Dr. Ernie Gonzalez, dahil lagi tayong kinukumpara sa ibang bansa o laging kinukumpara yung amazing economic growth ng bansa versus the status of the economy of the world. Tanong, Dr. Ernie, gaano kasama ang ekonomiya ng mundo? Yung mayayamang bansa, may crisis. America is not yet off the hump, so to speak. Kasi, alam niya naman nangyayari sa state ngayon. May shutdown, di ba? Ika-8th day na ngayon. Ang sabi ni Paul Krugman, yung economist sa Amerika, naging consultant sa ni President Cory Aquino nung kauupo lang after the EDSA Revolution. Siya yung pinakasikat na ekonomista ngayon doon. Sabi niya, one day of the shutdown, may yelo. Second day, may gale winds. Pag nagtatlong araw, delikado. Ngayon, 2 linggo na. Sabi ni Obama, pinagpipilitan niya yung programa niya. Yun daw makakatulong sa tao. Sabi ng Republican Party, hindi na natin kakayanin yan. Kasi ang utang ng Amerika between 16 to 17 trillion dollars na eh. Per year, ang binabayaran nila, $240 billion. So sabi ng mga Republican Party, yung mga mayayaman sa state, hindi natin kakayanin yan. Tayo sa Pilipinas, ano bang klaseng maganda to kasi ibig sabihin, pag upo ng presidente, kasi nung nag-aaral pa ako sa London, siguro mga 5 years ago, sabi nung mga fund managers na kausap ko, kasi may mga Pilipino
Filipino-Brito na fund manager eh. Ang paborito kong kausap doon, Capital Command. Ang tawag doon, Capcom. Pilipino yung fund manager. Nung nandun ako, panahon ni Presidente Gloria eh. Sabi ko sa kanya, Chris, ano ba talaga tingin niyo sa bansa natin? Sabi niya, Tito, Pinoy eh, na fund manager doon. Sabi, Tito, nasa top 10 tayo ng listahan. Sabi, ba't hindi natin nararamdaman sa Pilipinas to? Magulo kayo doon eh. Pero Kasi nagbago ang isang indicator ng natatandaan yun, ang gulo-gulo nun. Ang indicator political stability. Ngayon, ang pag-akyat ng ekonomiya, sabay na sabay kay Presidente. Kasi mataas talaga yung credibility. Okay. At merong stability ngayon. No? Ang tanong ngayon is, anong staying power natin dito? Yon ang ating Kasi pag-uusapan hindi din. pa to stable eh. Sabi nga ni Sergio Luis ng Philippine business leader natin, siya yung nangyayari, nasa harapan sila.